Ngayon naman ay silipin natin ang mga binigyan ng pagkilala sa kamakailan lang na Palangka Awards. Let's all watch this. Mayaman at malawak ang literatura ng bansa. Dito masasalamin ang kasaysayan ng bansa, mga tradisyon, pabula at mga kwentong epiko. At sa paglipas ng panahon, nananatili ang malawak na mundo sa literatura. Patunay na dyan ang pagpapatuloy ng prestihiyosong literary competition ng Palangka Awards na kumikilala sa mga manunulat ng bansa. The Palangka Foundation, also hopefully heading towards its first century, maintains tradition of honoring a continuum of generations that are stalwarts of Philippine heritage. Umabot ng 2,359 ang entries para sa 20 categories at 54 writers ang binigyan ng pagkilala. 36 nito ay new winners. Yung winning piece ko is titled Kapid. No, so ang short of it is kwento siya between two sisters na yung isa parang isinumpa na maging kataw, or yung kataw na yan is yung term namin for sirena, no, sa kapis. Ang pinaka-heart ng piyesa is whether anong klaseng artist tayo, ang importante talaga palagi is may puso yung ginagawa natin. Yung winning piece natin sa Palangka, it's a politically loaded story, a story about a 17-year-old student, criminology student, who comes home to his hometown and visits the wake of his dead cousin. Eventually, this is based on the folklore of Hiligaynon, which is Bagat. A Bagat is a supernatural creature which basically transforms into random things. It critiques many political dimensions of our society. Sa 75 years na taon ng Palangka Awards ay umabot na ng 2,634 authors na ang nabigyan ng parangal. Dalawang bagay, magsulat ng magsulat at magbasa ng magbasa. Kahit hindi pa contest, kahit hindi pang publish ng libro, basta magsulat. Sa lahat ng gustong sumali, no, lahat tayo ay potential winners. No? Isipin natin yan. It's just really a matter of kung paano natin kinukwento ang ating kwento. Pinasasalamatan ko ang Carlos Palangka Memorial Awards for Literature sapagkat sabi ko nga kanina, ito ang nagbukas sa akin ng pinto. Maraming award ang natanggap ko sa kanya at maraming nabaghang tao. Kaya nakarating ako sa Hawaii nakapagturo doon. Mahalaga ang literatura sa pagpapasa ng kwento mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Dito na ipapamalas ang malawak na imahinasyon ng mga Pilipino. Isang malayang ekspresyon na nagbibigay inspirasyon.